Sa Biyernes, ipagdiriwang ang 149th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Sa isang bundok sa Maragondon, Cavite, may natatagong heritage site na saksi sa pagpatay sa Supremo ng Katipunan. Pero ang nakalulungkot, tila napabayaan na ito. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, hindi nga naman kumpleto ang pag-alala natin sa alaala at sa kagitingan ng ating mga bayani kung hindi naman daw pangangalagaan ang mga mahalagang bagay at mga lugar na may kinalaman sa kanila. Isang historical site nga sa Maragondon, Cavite. Ang puspusan naman daw ang pag-aalaga sa lugar na ito. Yun nga lang, pahirapan na makarating dito sa lugar. Halos 3 oras na biyahe mula sa Metro Manila, narating namin ang payapang bayan ng Maragondon sa Cavite. Mula sa munisipyo, 20 minuto pa raw patungo sa pakay naming puntahan doon. Sa simpleng marker na ito na nakapinta sa isang plant box, itinuturo kung saan matatagpuan ang kapiraso ng ating kasaysayan. Sa kapal ng alikabok at sa paggewang sa lubak ng aming sasakyan, tila mahirap isipin na kung minsan, pila-pila raw ang mga naglalakihang bus dito. Mga estudyanteng nagfi-field trip ang pasahero. Malapit sa creek na ito, kailangan na raw lakarin ng mga nag-e-excursion. Hindi na uubra ang mga bus. Makalampas ang 2 bakod na yari sa pinagtungkod-tungkod na kawayan. Narating namin ang gate ng isang malawak na parke sa paanan ng bundok nagpatong. Sa gitna nito, may isang puntod. Mayo Adjes taong 1897, sa mismong lugar na ito, binaril at pinaslang si Procopio Bonifacio at ang kanyang kapatid, ang Supremong si Andres. Taong 2004 nang ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Maragondon ang dambana at ang mga inukit na pader at tanso na may mga katagang KKK at bayani. Ayon sa tour guide na si Mang Jimmy, regular namang dinarayo ng mga mag-aaral ang historical spot. Pero bahagya raw itong nagbago sa paghagupit ng habagat nitong nakaraang Agosto. Gawa nung pagkakasira ng tulay sa Naik. Kaya medyo nabawasan ang gas namin pumupunta rito. Kasi naikot po sila sa Tagaytay para lang makarating dito. Gaano kalaking oras yun na dagdag para makaikot? Halos mga 4 na oras. Nang tanungin tungkol sa creek na aming nadaanan, tila ba ito raw ang nagpapasya kung makakatuloy sa parke o hindi ang kanyang mga bisita? Pag malakas sa ulan, nabaha yun, hindi makakapunta. May experience ba kayo, sir, na may tour tapos naputol, na stranded doon yung nag-tour? Isang beses lang. Inabot kami ng baha yung sapa. Hindi kami nakatuloy. May mga isang bus, may 2 bus. Nito lang nagdaang 1 linggo, 8 bus ang nagpunta rito. Malinis at tahimik. Ito ang 3 ektaryang eco park at historical site na sumalubong sa amin. Meron pang pavilion sa harap ng dambana. Pero hindi raw kami pwedeng abutin ng dilim doon. Sa 2 beses kasing kinabitan ng kuryente ang parke. 2 beses ding ninakaw ang daang-daang metrong inilatag na kable. Ayon sa Tourism Office ng Maragondon, sa maintenance pa lang, kulang na ang 10,000 kada buwang kinikita ng parke. Nag-charge kami sa guest na 20 pesos for environmental fee, which is para dun nga sa maintenance. Dahil nakikita nyo, yung lugar naman is medyo talagang mabilis tumubo yung mga damo, di ba? So dun sa charge namin na 20 pesos, dun lahat siya napapapunta. At yung siguro hindi na, parang break-even rin lang yung nakokolekta namin. Hindi namin makakaya siya talaga. Yaman ang lahi, hindi lamang ng mga tiga Maragondon, kundi ng bawat isa sa atin kung may tuturing ang paanang iyon ng bundok nagpatong. Pero sa kondisyon pa lang ng kalsadang maghahatid sana paakyat, tila ipinagdadamot na raw ang kasaysayang nakatirik doon. Parang neglected na si Andres Bonifacio, which na siya ang pinakamalaki ding part, di ba? Para dun sa ating Philippine independence, di ba? So parang sa akin ay parang napakalaking part ni Andres Bonifacio para makilala siya. I'm proud kasi kumbaga sa historical talaga ang Maragondon. Sa school mo, tinuturo pa si Bonifacio? Opo. Anong tinuturo sa school? Mga kasaysayan niya. Ni Bonifacio? Ano ba siya? Hero. Alam ko lang nilito siya is dito. Okay. Saan siya namatay? Namatay siya is, basta bundok siya eh.
Di mo alam yung pangalan ng bundok? Hindi po. Minsan na raw may nagbiro sa tour guide na si Mang Jimmy kung bakit ba naman sa liblib na bundok pa pinatay si Andres Bonifacio. Sagot niya, ano ba naman ang saglit na lakarin kumpara sa buhay na inalay ng bayaning Katipunero. Okay, Jessica, bukas sa publiko ang Bonifacio Shrine sa may Maragondon, Cavite araw-araw at para naman sa mga gusto ng scheduled tours, maaari pong tumawag sa telephone numbers 046-412-0590. Jessica. So Cedric, gayong napakalaki ng kontribusyon, hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Gat Andres Bonifacio sa pagkamit natin ang ating kalayaan, no? Pero parang maraming kulang sa pag-alala sa kanya, makikita dyan sa shrine mismo, tama? Well, yes, Jessica, alam mo, kung tutuusin daw talagang pipuspusan o ginagawa ng paraan ng local government na mapaayos o mapaganda yung kanilang shrine nga ni Gat Andres Bonifacio dyan sa kanila sa Maragondon, Cavite. Actually, meron tayong nakita mga spots kanina na meron talaga medyo napabayaan na. Although in general, may kagandahan pa naman, Jessica. Pero sila mismo yung nag-umamin sa atin, malaki pa raw ang pwedeng may improve nitong kanilang historical site na kanilang pinangangalagaan, especially kung magagawan daw ng paraan yung kalsada papunta doon sa lugar. Kasi kung ibabase daw doon sa mga estudyante na nakakapunta sa kanila doon, na nakaka-appreciate doon sa mismong lugar na talagang pinaniniwalaan kung saan pinatay si Bonifacio, what more daw kung mas marami palalo yung mga kapunta. Kasi talaga kanina, Jessica, pinuntahan natin, medyo hindi talaga nakakatuwa. Medyo nakakapagod yung biyahe papunta doon sa lugar, Jessica. Pahirapan, di ba? Tama, Jessica, kung manggagaling ka pa dito sa Metro Manila, traffic pa bago ka makapunta doon sa Maragondon, and then yung paakyat doon sa bundok, maikli lang naman talaga yung yung distance, pero malubak at malikabok, and at some point daw doon, yung mga bus na maghahatid ng mga bata ay titigil, and then another 20 minutes na walk papunta doon sa site. Yun daw talaga medyo mahirap para sa mga estudyante, Jessica. Okay, nakakatuwa, no? Parang kailan lang kasi sinelebrate din natin yung 150th birthday ni Jose Rizal. So parang 1-2 taon lang pala ang pagitan nila, no? Yeah, and kung ikukumpara natin yung pag-appreciate, medyo talaga yung pag-celebrate natin kay Jose Rizal noon, medyo talaga it's a nationwide phenomenon, kumbaga, at marami preparations. And masasabi natin this year naman para kay Bonifacio, hindi naman ganon kumpara dun sa celebration nung kay Jose Rizal na sinasabi nitong sa tourism of Jessica, can you hear me? Yes, Yeah, yes. sinasabi dun sa tourism office naman ng Maragondon, sana ganun din daw yung appreciation natin, kumbaga sa national hero natin, at the same time kay Bonifacio, Jessica. Okay, ngayon pa lang, batiin na natin si Gat Andres Bonifacio at ang kanyang mga kamag-anak. Happy birthday. Maraming salamat, Cedric Castillo.